Protect formula helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal
situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawat Kaunahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules sa 11 na sa buwan ng Pebrero taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dalawang itinuturing na hari ng isabong sa Luzon, pinangalanan sa Senado. NBI nagsumite ng supplemental documents para sa red notice request laban kay Zaldico. Willie Revillame, kasama sa mga lumahok sa ikatatlong bidding ng 8 luxury vehicles na mag-asawang Diskaya. Sanhi ng malagim na paglubog ng barko sa Basilan o posibleng overloading ayon sa Department of Transportation. 5 sa 10 Pinoy kontento sa performance naman ni Vice President Sara Duterte ayon sa SWS survey. Mga Pinoy pinag-iingat ng DFA laban na sa recruitment na maging mandirigma sa ibang bansa. 2 LPA maaaring mabuo malapit sa Pilipinas hanggang sa weekend. Estudyante tumalon sa LRT-1 patay sa Quezon City. At 5 taong gulang na kindergarten student patay sa ligaw na bala sa Maguindanao del Sur. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzan. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, tahasang pinangalanan ni Senador Raffy Tulfo ang 2 individual na itinuturing umanong hari ng isabong sa Luzon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, kinwestiyon ni Tulfo ang kakayahan ng PNP Anti-Cybercrime Group, NBI, PAOC at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mapigilan ang patuloy na operasyon ng iligal na isabong sa bansa. Sa panggigisan ni Tulfo, iginit ng mga ahensya na hindi nila kilala kung sino ang nasa likod ng malalaking isabong operators o operation maliban sa isang operator na umano'y nasa Bulacan. Dahil dito, ibinunyag ni Tulfo na isang big-time gambling lord umano sa Central Luzon na may apelyidong Pineda ang nagpapatakbo ng operasyon, habang sa Karat Abra naman ay isang politikong may apelyidong Bernos. Pakinggan natin si Tulfo. Ako wala ko Intel funds. Ito galing sa kaibigan kong barbero. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region sa CAR Cordillera Autonomous Region Abra ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel funds, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel funds yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Kanina,
Samantala, isinumite na ng National Bureau of Investigation ang hinihinging supplemental documents ng Interpol para sa red notice sa laban kay resigned Congressman Zaldico. Ito ang kinumpirma sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari ngayong February 11 ang deadline ng submission bago desisyonan ang hiling ng Pilipinas. Nagmula ang karagdagang mga dokumento sa Department of Justice, Ombudsman at Sandigan Bayan. Idiniin ni Malyari na bahagi ito ng standard procedure, hindi indikasyon ng hatol sa kaso o nangangahulugang kulang ang una ng isinumiting dokumento ng Bureau. Patuloy ang International Operations Division ng NBI sa pagtunton sa kinaroroonan niko, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa kanilang counterparts. Sa kaugnay na balita, nakaambang habulin ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng forfeiture order ang ilang luxury vehicle na iniugnay kay Zaldico na nasa pangangalaga ngayon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, ito na ang susunod na hakbang ng ahensya sakaling mabigo ang company ko na makapagpresenta ng mga dokumentong magpapatunay na nabayaran ng tamang duties at buwis ng mga sasakyan. Sa ngayon, nakahanda na rin maglabas ang customs ng warrant of seizure and detention laban sa mga naturang luxury vehicle. Gate ni Bendijo, ito na ang huling pagkakataon ng company ko upang patunayang dumaan sa legal na proseso ang pagpasok ng kanyang mga sasakyan sa bansa. Samantala, naibenta na ang Rolls-Royce Cullinan ng pamilya Diskaya sa isinagawang public auction ng Bureau of Customs kaninang umaga. Nabili ang Rolls-Royce ng bidder na Igorot Stone Kingdom Incorporated na pagmamayari ng engineer na si Pio Velasco sa presyong 29,026,000 pesos, mas mataas ng 867 pesos sa bidding price. Na-out-of-bid ni Velasco ang television host na si Willie Revillame. Ayon kay Velasco, binili niya ito upang maging bahagi sila ng kasaysayan, lalo na't nagbukas ito ng mga revelasyon sa mga katiwalian at anomalya sa flood control projects. Samantala, hindi pa umano na pagdidesisyonan kung ilalagay ang Rolls-Royce sa kanilang sikat na theme park na Igorot Stone Kingdom Incorporated dyan po sa Baguio City. Samantala, lumahok din bilang rehistradong bidder ang television host na si Willie Revillame sa isinagawang public auction ng Bureau of Customs para sa mga luxury vehicle na nasamsam mula kina Curly at Sara Diskaya. Hindi personal na dumalo si Revillame sa bidding at kinatawan lamang niya ang nagtungo doon. Kabilang naman sa mga pinasubastang sasakyan ay ang 8 mamahaling unit gaya ng Lincoln Navigator 2024, GMC Yukon Denali 2022, Cadillac Escalade 2021, Maserati Levante Modena 2022, GMC Yukon XL Denali 2022, Cadillac Escalade ESV 2022, Rolls-Royce Cullinan 2023 at Bentley Bentayga 2022. Walang nakuha si Willie Revillame sa pagtatapos ang bidding habang ang Stone Kingdom Incorporated ang nagwagi sa kontrobersyal na Rolls-Royce na mag-asawang Diskaya sa halagang 29 million pesos. Si Batangas Representative Leandro Leviste umano ang isa sa mga source ng text messages sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Yusek Adrian Bersamin sa issue umano ng kickback sa flood control anomaly. Ito ang kinumpirma ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Pero nilinaw niya na si Leviste lang ang dapat na magsapubliko ng mga mensaheng ito. Ayon kay Tinio, si Leviste ang makapagpapaliwanag ng records at kung paano niya nakuha ang mga ito. Sabi pa ni Tinio, alam na rin ng ilang opisyal na mga lokal na pamahalaan ang naturang text messages, maging si Representative Edgar Erice ng Caloocan City. Kusa umanong inalok ni Leviste sa Makabayan Black ang nabanggit na impormasyon. Pakinggan po natin na si Tinio. And then, kasama doon yung mga, sabi ko nga, mga detalye kung paano ginastos or gagastusin yung pondo. And then, another quote that I mentioned yesterday is from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadaling natin sa 2 billion, dadaling sa
Nara residents. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Samantala sa iba pang mga balita, posibleng overloading naman o overcapacity ang isa sa sanhi ng paglubog ng MV Tricia Christine 3 sa Basilan. Ito ang sinabi naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa isang press conference batay sa initial findings ng Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard. Ayon kay Lopez, maaaring nagkaroon ng cargo shift dahil sa sobrang dami ng pasahero at rolling cargo kumpara sa itinakdang kapasidad ng barko na posibleng naging dahilan ng paglubog nito. Tinitingnan din ng mga otoridad ang mahinang seamanship at posibleng paglabag sa safety regulations bilang iba pang sanhi ng insidente. Natukoy din naman ang ilang inconsistencies sa bilang ng pasahero sa passenger manifest kumpara sa bilang ng mga survivors na nawawala at mga na-recover. Sa kaugnay na balita, umakyat na sa 52 ang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Christine 3 dyan po sa karagatan ng Basilan. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard, isang bangkay ng babae ang na-recover sa nagpapatuloy na search and rescue at dive operation sa malapit sa Balok-Balok Island. Pero base pa rin sa pinakahuling tala, nananatili sa 316 ang survivors. Samantala, nananatiling grounded ang buong fleet ng Allison Shipping Lines habang nagpapatuloy ang Maritime Safety at Inspection Audit na isinasagawa ng mga otoridad. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Nagbabala naman ang Department of Foreign Affairs laban sa pagtanggap ng alok na maging mandirigma sa ibang bansa. Ayon sa DFA, maaaring mawala ang citizenship ng sinumang papayag ma-recruit bilang miyembro ng Foreign Armed Forces. Ginawa ng ahensya ang warning matapos mapaulat na isang Pilipino mula sa Alcala, Pangasinan ang nadakip sa Ukraine habang nakikipaglaban sa panig ng Russian forces. Napagalaman na wala sa database ng OWA at Department of Migrant Workers ang tinutukoy na kababayan na sinasabing prisoners of wars ngayon sa Ukraine. Pinag-aaralan na ng DFA kung paano nakalabas ang bansang naturang Pilipino at kung paano siya napabalik sa bansa. Tinataya na 5 sa bawat 10 Pinoy ang kontento sa trabaho ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa survey ng Social Weather Stations noong November 2025, naitala sa 54% ang satisfaction rating ng Vice Presidente, habang 26% ang dismayado. Para sa net satisfaction rating na moderate positive 28%, 18% naman ng respondents ang undecided. Sa kabuuan, ang net satisfying score ni VP Sara ay tumaas ng 6 na puntos mula sa moderate na positive 22 noong Setyembre ng nakalipas na taon. Samantala, nakapagtala ng 40% na satisfaction rating si Pangulong Bongbong Marcos sa kaparehong survey, habang 43% ang hindi kontento para sa net satisfaction rating na negative 3. Samantala, isa namang graduating college student ang nasawi matapos umanong tumalon mula sa Fernando Poe Jr. Avenue Station ng LRT-1 sa Muñoz sa Quezon City. Batay sa investigasyon, tumalon ang biktima na mag-aaral ng Philippine Christian University mula sa ikatlong palapag ng istasyon. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nakaladkad pa ng sasakyan ang katawan ng biktima mula sa pinaniniwalaang pinagbagsakan nito sa northbound lane ng EDSA patungong Balintawak at Monumento. Sa panayawan ng DCRH kay Dante Infante, tatay ng estudyante, sinabi nito na okay pa naman ang kanyang anak, walang problema sa grades at sa katunayan, ito pa ang nagbukas ng gate bago sila umalis ng bahay. Nakikiramay po ang pamunuan ng DCRH sa naturang biktima. Sa iba pa natin mga balita, 2 low pressure area ang maaaring mabuo malapit sa Pilipinas sa darating naman na weekend. Ayon sa DOST Pag-asa, ang unang LPA ay posibleng ma-develop sa southern portion ng Palawan hanggang sa Linggo, habang ang isa pang LPA ay maaari namang mabuo sa sinangang bahagi ng Mindanao, bagamat mababa pa ang tsansa nito na maging tropical cyclone. Samantala, inaasahang makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar hanggang bukas dahil sa epekto ng shear line.
Patay ang isang kindergarten student matapos namang tamaan ng ligaw na bala sa Maguindanao del Sur pasado alas 8 ng umaga ngayong araw. Ayon kay Police Captain Steffi Salinggit, spokesperson ng Police Regional Office ng Bangsamoro Regional Police Office, tinamaan ang 5 taong gulang na bata habang nasa loob ng kanilang classroom sa Damabalas Elementary School. Sa kwento ng grupo nito, bigla na lamang bumagsak ang bata o sa kwento ng guro nito, bigla na lamang daw bumagsak ang bata at doon nila napagtanto na nadali ito ng bala ng baril. Dagdag pa ng mga polis, nagkataon ang nangyaring insidente kasabay naman ng patuloy na putukan sa pagitan ng armadong grupo sa bayan ng Nabalawag, sakop ng Bangsamoro Region. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa nangyayari. Nadagdagan pa ang mga kinasuhan dahil sa umunoy ginawang hazing sa higit 100 mga bagong patrolman sa Lamitan, Basilan. Ayon kay PNP spokesperson of Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 54 na ang inireklamo dahil sa paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Kabilang dito ang isang full-pledged colonel na sinasabing isa sa 13 pulis na may direktang partisipasyon sa pagsasagawa ng umano'y hazing. Nasa restrictive custody na ng PNP ang 54 na sangkot na posibleng mapatawan ng preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bahagi sila ng higit sa 17 na tauhan ng Regional Mobile Force Batalyon 14-B na nirelieve sa kanilang pwesto. Na 31 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Sabay nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istorya. Kumpay sa mamimigay ng cash at kasama ang MX3 si Nochi Kaka sa ating malakas promo na ngayon ay nasa Makati City. Noche, saan ka sa Makati? Yes, kaya Henry, lahat tayo dito sa Maya, sa Panagaya, Olympia, ng Soda, Naga, Makati, Kusanay. Yan, makikita mo, napakaganda yung upo ni Nanay. Ayun, ngumiti din si Nanay. Ngayon na kung si Nanay, kasi nag-feedback tayo. Yan, ito na, radyo pa kayo ka. Ito yung kanyang radyo. Yan, huling-huli natin, nakikihabak natin. Sige, bigyan mo na ng premyo. Dahil suki-suki ka ng DZRH, meron ka agad na 1,000 pesos. Why? 1,000 pesos. Bigyan mo lang.
Yeah. na- Okay, yan. 1,000 pesos sa nanay. Yan. Wala ko, pinapishball na eh. Maganda yung upo mo habang nagpapahangin dito sa labas ng bahay mo. Meron ka pang MX3. Ayan. Salamat po. Maraming salamat po. Napangiti na rin natin si nanay. Nay, inumin mo palagi Inumin mo palagi yung MX3. Gamitin mo. Inumin mo palagi na. Yan eh. Maganda yung ngiti na Kuya Henry dahil salamat po. Aasabit talaga itong MX3 package. Alright. Okay? So para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH, malay nyo naman, kayo ang susunod na maswerte, manalo sa aming DCRH malakas sa promo kasama ang MX3. Dahil sa MX3, dito ako believe. Alright. Ano naman si RH27, nagtikakas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kaka. Sa iyo kami believe at sa MX3. Balansyado. Alright, it's now 5:45. Kung inyong sinusubaybayan yung impeachment complaint na isinampa laban sa atin hong kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, wala na po ito. Ito po ay kinukonsiderang patay na at safe na ho siya hanggang sa susunod na taon. Same period. Ngayon, meron hong congressman na ang turing niya sa pagkakabasura nitong impeachment complaint na ito ay meron pong grave abuse of discretion ang Committee on Justice. At marami siyang mga inilatag na dahilan kung bakit kasi yun ang grave abuse of discretion sa madaling salita po para sa malawak at madali nating maintindihan yung po'y paggamit ng kapangyarihang humusga o humatulo umakto na ang sinasaligan po ay hindi ang batas at hindi yung mga alituntunin na dapat siyang sinunod. Kung bakit, alamin natin kay Congressman Egay Erice. He is now on the line. Kong Egay, magandang hapon. Henry Uri here sa DZRH. Hi, good morning. Good evening, Henry. Good evening. Yes, sir. Pinapanood ko yung kanina yung inyong video na talagang ipinagdiinan ninyo yung grave abuse of discretion. Can you expound on that? Paano ho ba ito sa madaling maintindihan ng mga tricycle driver, mananahi, sales lady, jeepney driver? Ano bang ibig sabihin ito? Bakit po ninyo nasabing yung pagkakabasura ay tila mayroong grave abuse of discretion? Yes, kasi alam mo, meron kaming House impeachment rules. At nakalatag doon kung paano dapat ang gagawin ng House of Representatives, particularly yung Committee on Justice, sa determination ng form and substance. Paliwanag doon na sa determination ng substance, dalawa lang yung kailangang hanapin para ma-determine na may substance. Una ay yung recital of facts, yung ano ba yung mga inirereklamo. At pangalawa, kung may kaugnayan ba yung nirereklamo sa isang impeachable offense. So parang hindi ito, hindi pa ito yung pag-iimbestiga sa mga, for example, kung may personal knowledge, kung may ebidensya, may mga sworn, wala pa dito. Wala pa yan. Ngayon, kung merong maliwanag na allegation of fact, tapos may maliwanag na yung fact na yun ay impeachable offense, dapat may substance. Dapat. Pero yan yung rules ng impeachment sa House. Hindi nila sinunod to. Hinigpitan nila. Gumawa sila ng ibang pamantayan na hindi authorized. Lumalabag sa mismong rules ng House of Representatives. Yun yung naging paghihigpit ba kong Egay ay through the amendments of your rules or Wala. Basta't meron silang mga sinabi na at maliwanag naman sa akin na meron namang substance, kaya lang pinatay na nila. Ang sinasabi nila, wala, mahina. Paano nga, kung mahina, bakit hindi nila binayaan na lumabas yung katotohanan o lumabas yung mga ebidensya
at lumabas yung mga testimonya, tapos doon maghusga yung committee. Dapat talaga ay pinakinggan yung paglalabas ng ebidensya ng mga complainant. Kaya nga sabi ko, dahil ito ay hindi naman ito ang magdedesisyon kung whether impeachable o hindi, yung House, di ba? Pero pagdating sa procedure, pagka nilabag mo yan, may grave abuse of discretion ka, pwede mong idulog sa Korte Suprema. Yun ang sinasabi ko. Alright. So doon sa recital of facts, hindi pa ho kasama roon yung sapin-sapin at maraming mga clippings of evidences and testimonies? Wala pa. Oo. Sinasabi nila, ang Pangulo ay kasabwat sa korupsyon at sinasabi nila, pinirmahan nila yung pagre-release ng program appropriation na punta sa mga flood control project. Sabi nila na si Pangulong Marcos ang mastermind. So yun, impeachable offense. Recital of facts pa lang yon, yung pagbanggit na ganon. Wala pa yung ebidensya. Ngayon, kung totoo yung sinasabi nila o hindi, dapat patunayan nila sa pamamagitan ng mga hearings na dapat ginawa ng Committee on Justice. Pero hindi, walang substance yan. So dapat po pala, Kong Egay, hindi muna nila kinatay, nag-hearing muna sila para makapagpresenta ng mga ebidensya, yung nag-file. Tama. So walang nangyari ni isang hearing para makapagdepensa yung mga nag-file. Hindi hindi nila binigyan ng pagkakataon to present evidence kaya nga to justify yung mga evidences nila. At pangalawa, kaya nga sabi ko, hindi rin nalaman yung katotohanan. Hindi rin pabor yan sa Pangulo. Bakit? Kasi yung mga akusasyon sa kanya, hindi niya nasagot. Di ba? Ang isang nakalatag ho doong nabanggit na ground for impeachment doon sa ipinal ng isang abogado ay yung di umano'y paggamit ng droga ng ating Pangulo at sinasabi no na he is a drug addict at nakakaapekto na ito sa kanyang leadership and decision making. Pero no less than the former Senator and Department of Justice Secretary Congresswoman Laila De Lima sinabi na hindi ang ground for impeachment. Yun nga, at ako'y naniniwala doon. Kaya nga sabi ko, hindi naman yung bumoto ko na walang substance yung unang impeachment complaint. Bumoto ko na may substance yung pangalawang yung pangalawa. Yung kay Lisa Masa et al. Yun, kita ko 45 pages at may mga specific allegation based on factual na pangyayari. At yung kung totoo yun, impeachable offense yun. So, yan yung mahalaga. So, hindi ko sinasabing totoo yun o hindi. Di ba? Sinasabi ko, may aligasyon na dapat binigyan ng pagkakataon na maipresenta yung mga ebidensya at magkaroon ng mga sworn statements sa mga testigo. So napakahalaga noong mga hearing na dapat ay ginawa para makapagpresenta ng mga ebidensya yung nagsampa. Pero hindi nangyari. Ngayon, ang binabanggit ninyong maaaring gawin ay idulog ito sa Korte Suprema, tama ba? Maaari. Pwede. Will you initiate? Hindi naman ako ang complainant. Kaya kung yung mga complainant willing, pwede ko silang samahan. Pero definitely hindi kayo mag-i-initiate nito. Hindi dapat. Opo. Ganda kung yung mga complainant. Opo. Amaya mag-initiate ako, tapos yung pala atras na sila, hindi naman maganda. Ano ang inyong reaction dun sa sinasabing, alam mo, yung impeachment complaint na yan laban sa Pangulo ay palabas lang yan para at least may magsampa and then matigil na sa susunod na taon na uli. Pero well, of course, 2027 nakita ko naman yung unang impeachment complaint kaduda-duda. Yung sa Bayan Black nakita ko naman maayos. Opo. You may answer or you may not. Kayo ba in-approach na ng Makabayan Black dito si Lisa Masa asking for your possible guidance and interference and help? Hindi pa.
nagkakausap. Pero willing kayo na sila'y samahan kung sakali. Willing ako. Dahil para malinaw din yung rules namin. Kasi Opo. magkakaroon ng impeachment complaint kay VP Sara. Di dapat kung ano yung applicable kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung application kay VP Sara. Alright. Ngayon, hindi na malinaw. Kung samantalay ko ng pagkakataon sapagkat napakarami ng issue na naglutangan, napakarami ng pinagtutuunan ng pansin ngayon. Pero yung flood, alam ko kayo isa rin sa matindi ho ang kampanya para po sa pagtuklas ng katotohanan kung sino talaga dapat managot dito sa flood control anomalies. Pero kung ano ba ito, tahimik na ba ito? Wala na bang mangyayari rito? Parang ang katarungang hinihingi ng mga hanggang ngayon ay nakalubog sa baha ay hindi pa naisisilbi. Alam mo, talagang nakikita naman natin na kaya hindi makahanap yung katotohanan. Yung administrasyon mismo ang ayaw hanapin yung katotohanan. Nakikita natin, gaya ng ICI, bigla na lang nag-resign yung mga commissioners, hindi na alam kung ano nangyayari. Diba? Yung Senate Blue Ribbon Committee, sabi, involved si Secretary A.S. Bersamin pero hindi na pinatawag. Ibig sabihin, pagka may lumalapit na yung investigasyon sa Malacanang, humihinto na. Katulad nitong impeachment complaint na hindi na binigyan ng pagkakataon na mag-imbestiga doon sa katotohanan. Kaya nga, sa tingin ko, ayan yung problema. Yung mismong administrasyon ang ayaw malaman yung katotohanan. At ang masama nito, nakaka-apekto to sa tiwala ng mga investors, at ito yung nagiging dahilan. Kaya kita mo ngayon, talagang noong December, 3% yung gross domestic product natin. Ang daming mga walang trabaho. Ang libo yung walang trabaho. Maraming kumpanya nagsasara. Mahina. Kung wala pang bidding, government spending, bagsak. Yung dollar peso exchange rate, bagsak. Matakot-takot ang utang natin. 17.7 trillion na. Sinasabi lang ni Secretary Recto, 200 billion daw yung kapos para sa budget natin sa 2026. Nakita mo, yan ay epekto ng kawalan ng tiwala sa pamahalaan dahil nga dito sa hindi ma-resolve itong problema ng korupsyon. And how the government should address that? Lalo na ho siguro yung tiwala ng ating mga kaalyadong... May papakulong, December, wala nang nakulong. Ang nakukulong lang yung mga DPWH. Yung mga contractors na hindi naman magkakaroon ng pera na mananakaw kung hindi pinondohan ng gobyerno. At kung hindi bakit pinondohan ng gobyerno yung mga flood control? Samantalang yung sinabmit nilang budget, hindi naman flood control. Pero nung dumaan sa Kongreso, pinayagan nila na maging flood control. Pinalitan yung halimbawa, yung mga flagship projects, yung Metro Subway na na-delay na dahil hindi nila naponduan, yung PSR Elevated Rail na hindi nila naponduan. Dapat may 2028, dapat tapos na yung Metro Subway dahil sa hindi nila naponduan, nilagay nila sa flood control, 2032 na. At magbabayad pa ng halos 20% ang mga Pilipino dahil sa pagkakaantala nito. Kung hindi ba nakakapag-alala masyado yung kakapusan ng pondo na 200 billion pesos sa sitwasyon ng mga mahihirap na baka mag-suffer yung social services? Hindi pa siguradong 200 billion yan. Dahil habang bumabagsak yung ekonomiya, lalong kinakapos ang... Kasi yan, projected income pa lang yan. Yung projected income nga, kapos na ng 200 million. So, ibig sabihin, kung bumagsak yung ekonomiya, lalong hindi makakakolekta ng buwis. At yung mga mahihirap na umaasa sa libreng gamot at iba pa mga basic services, baka maapektuhan ito. Tama yan. At hindi, ang isa pa dyan, ang solusyon dyan, mangungutang. Ngayon, ang pinakamataas na alam mo, yung debt to GDP ratio, nasa na tayo ngayon, 63%. Nung panahon ni Pinoy, 51% yung gross domestic product to debt ratio. Ibig sabihin yan,
yung binabayad, yung ating kinikita, kulang na para sa pambayad ng mga utang. At baka ho, ang pinangangambahan ng ating mga kababayan ay pagka nangutang ay kinakailangan magdagdag ng buwis para ho naman may pambayad. Oo. Ayan, ang pwede lang, magdagdag ng buwis, mangutang, yan, yung mga, kaya magbenta ng mga ari-arian. And that's not... Balita ko nga, marami nang gustong ibenta. Marami nang gustong ibenta, i-privatize. Siguro mga lupa, hindi ko alam yung privatization. Naririnig ako, may mga properties na tayo na gustong ibenta. Alright. Kung Egay, thank you for joining us. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Thank you. Si Congressman Egay Erice ng Caloocan. Thank you. Sa kanya ho galing na mismo na itong administrasyon hong ito ay talaga pong malaki hong pananagutan at dapat maipaliwanag. Kanya lang sabi niya, ang problema pag mapalapit na ng palapit sa Malacanang ang investigasyon ay hindi na itinutuloy at ipinahihinto na. Balansyado! We'll be right back after the break. I'm Henry Uri. Balansyado! Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Kalat Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips kung paano maibsan ang back pain. Alamin! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Medical News Today, makatutulong na matanggal ang pananakit ng inyong likod sa pamamagitan ng pag-exercise. Ika nga naman kasi nila, galaw-galaw ang buto-buto. Ilan sa mga pwede mong subukan ay ang aerobics, yoga, swimming o kaya naman kahit yung simpleng paglalakad-lakad, makatutulong. Pangalawa, improve your posture. Kapag nakatayo, maglakad-lakad o kahit hanggang sa iyong pagupo. Pangatlo, gumamit ng warm and cold compress sa iyong likuran. At pang-apat, bakit hindi subukan ang pagpapahid ng pain relief cream or oil? Sa tulong kasi ng cooling effect nito, maiibsan ang pananakit ng iyong likod. At syempre, kasabay ng mga nabanggit ay hindi dapat mawala ang pagkakaroon ng sapat na tulog, pagkain ng masustansya at tamang pagmamanage ng stress. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Yan, doon sa pingkian po ng galing at talino tungkol dyan sa West Philippine Sea ay lumalagong dahil lumalamon po ito ng napakabigat na issue na siyang dapat inuuna. Iyon nga ho yung flood control anomaly. Hindi ho masama na pag-usapan yung West Philippine Sea issue at hindi rin masama na tayo magpakita ng pagmamahal sa bansa at ipakita natin na tayo'y nagkakaisa para labanan ng sinumang puwersa na nais pong umangkin ng ating mga territorial waters. But then again, may different approach, different strokes na dapat po'y ang dulo ay hindi ho ikakapahamak ng lahat. Hindi ho magsasuffer ang mga ordinaryong mamamayan. Kita ninyo ang nangyari doon sa mga local government officials ng Kalayaan Group of Island, na pati sila'y well, of course, sila naman ho'y mga ordinaryo ring may tuturing kumpara doon sa mga malalaking mga personahe po na involved sa isyong ito. Kawawa naman yung mga yun. Ni makapasyal sa Hong Kong, hindi na makakarating maski yung kanilang kanilang mga local government officials na damay lamang naman dahil po doon sa palitan ng mga maaanghang na salita ng mga nagpipingkian po rito sa kuwang ito. And the previous administration was also being dragged dito po sa isyong ito. Alamin nga natin, ano bang naging talagang polisiya ng previous administration dito sa West Philippine Sea na ito, pagkat may mga lumalabas na pinabayaan, hindi naman napigilan yung panghaharas. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ni single inch of territory ay hindi naman naipamigay nung panahon po ng dating Pangulo. We have Attorney Salvador Panelo, the Chief Presidential Legal Counsel then and the Presidential Spokesperson. Secretary Sal, magandang gabi po sa inyo. Nawala si Secretary Sal. Pag-i-reestablish mo nga nung connections. Baka na puto lamang. Okay, para lamang malaman natin din naman at in fairness sa kanila, maipagtanggol din yung kanilang panigan. Sapagkat hindi na natin pwedeng makausap yung former president because he's being detained sa The Hague. And then all we can do is get the side of his former Chief Presidential Legal Counsel and of course the spokesperson. Ayan na ba? Okay na ba si Secretary Sal? Si Attorney Sal Panelo? Is he there? Okay. Wala. Sige. Let's try again. Kasi pero alam mo ninyo, ito kasing West Philippine Sea talagang masalimuot po ito sapagkat ito hindi lamang basta karagatan, hindi lamang basta lamang dagat, hindi lang basta samaral, hindi lamang basta
anong tawag riyan, tamban, no? Hindi lamang basta galunggong at hindi lamang basta lapu-lapu at kung ano pang mga yamat lamang dagat ang pinag-uusapan dito. Yung minerals na nasa ilalim po ng karagatan yan, ay napakalaki po ng ating pinag-uusapang issue riyan sapagkat alam naman natin kung ilang bariles ng 'di ba, ng mineral resources ang mayroon diyan, hindi ba? Kung ilang bariles ng langis ang mayroon diyan. Secretary Sal, magandang gabi po sa inyo. Secretary. Magandang gabi, Henry. Yes, sir. Kayo natawagan namin sapagkat the previous administration is being dragged dito sa West Philippine Sea na ito. Nung panahon ba ninyo, panahon ni dating President Rodrigo Duterte, ano ba ang clear-cut policy ng Duterte administration doon ho sa West Philippine Sea? Well, di ba, ang sinabi ni Presidente Duterte noon, yung West Philippine Sea, pinanalo natin sa arbitral ruling. Ang problema, hindi naman maipatupad yung ruling na yon. Sa port po natin, wala tayong kakayahan. Tapos yung mga kaaliado natin, puro lang naman bukang bibig ang pagtulong, hindi rin makatulong. Kaya sabi niya, since hindi natin mapatupad to, at hindi naman mabubura na ito dahil forever nang nandyan, nanalo tayo, o edi puntahan natin yung mga aspeto na pwede nating pagkasunduan. Saka na yung hindi muna tayo magkakasundo. So, ang ginawa ni Presidente Duterte, pinaigting niya yung trade relations. Madalit sabi, nagipagkaibigan muna siya. Kaya nakita mo sa pandemic, sila ang unang umalalay sa atin, di ba? Sila nagpadala ng mga gamot. Opo. Mga ininiksyon sa atin. And prior to that, if I remember, yung kasama na rin yung yung sharing ng intelligence sa mga pirata, sa mga drug lords, mga informasyon, tapos yung exchange ng mga magagaling na mga eksperto sa maraming aspeto, like sa construction, marami. Madalit sabi, hindi niya itinapon yung ruling o pinagbaliwala. Kung hindi, since hindi tayo pagkasunduan muna natin yung mga iba na makakatulong sa ating pareho. Opo. Yung mutual interest natin. Yung binanggit ninyong hindi tayo kakasundo. Yung binanggit dito sa isa, kasi hindi ba, if you remember, Henry, nung kami unang pumunta ron, yun inilabas ni Presidente Duterte. Nag-react yung Presidente Xi. Sabi niya, hindi tayo magkakasundo kung yung pagpipilitan mo. In effect, parang ganun ang sinasabi ni President Xi. Sabi naman ni Presidente Duterte, kung ganyan, doon tayo mag-usap sa pagkakasunduan natin. Kaya naging magkaibigan. Kaya kung matatandaan mo, walang friction during his time. Walang bombahan ng tubig, walang nasasaktan. Kasi pinabayaan na yung dati nilang relasyon, pwede silang mangisda doon, ay pumayag. Yun ang binabanggit ninyo, Secretary Sal, na hindi kayang ipatupad yung arbitral ruling. Bakit hindi kayang ipatupad? Paano mo, sige, ikaw, paano mo ipapatupad ang arbitral ruling mo? Kailangan mo ng puwersa, sandatang lakas. Wala naman tayong ganung puwersa ang China walang binatba tayo. Ang Amerika lang ang pwedeng lumaban doon. Ayaw naman tayong tulungan din. Kung ipinatupad ho ba yun? Kung ipinatupad ba yun, mangangahulugan na ang ating mga hukbong pandagat at ang ating kasundaluhan, ang ating mga maritime police ay babakuran talagang magdadala ro ng napakaraming sasakyang pandigma para maipakita na amin ito. Hindi lang yun. Palalayasin mo sila dahil nakapwesto sila. Di ba? At it could mean war. It could mean war. Ganun na nga. Kaya ba nating magipagdigmaan? Hindi tayo maatras. Pero practical nga ito si Presidente Duterte noon.
practical siya. Hindi tayo magkasundo sa ngayon dahil hindi pa namin kaya. Pag kaya namin, yari kayo sa amin. Pero sa ngayon, magkasundo tayo sa ibang aspeto. Opo. Kasi may mga... Tingnan mo, nung binago natin yung patakaran pang daigdigan, panglabas dyan sa China, ano nangyari? Hindi ba katakot-takot ng bullying inabot natin? Puro lang tayo reklamo, wala naman tayong magawa. Puro lang tayo reklamo. Ano ang inyong reaksyon doon sa mga nagsasabing yan ang previous administration, the Duterte administration, walang tapang, puro salita, walang bayag, hindi na ipatupad yung ruling? Sige, kung talaga, kung wala, may matapang ba itong administration na ipatupad ba nila? Sige nga. Ibalik natin yung kanilang sinasabi. Hindi matapang ang Duterte administration, hindi na ipatupad. Walang bayag. Kayo, napatupad nyo ba? Mag-aapat na taon na kayo, napatupad nyo ba? Lalo nga binubuli tayo, wala tayong magawa. Opo. Ito ho ngayon na yung mga local government officials ng Kalayaan Group ay ibinan sa China, sa Hong Kong, sa Macau. Paano ano ba ito? Ito ba'y pwedeng mag-escalate pa? Baka hindi lang sila ang maban? Ano sa tingin ninyo ito? Hindi, kasi ang mo dapat dyan, ever since, diplomasya, mag-usap-usap tayo. Di ba, noong pa sinasabi ko, mas maganda yung makipagkaibigan tayo. Kasi kung kaibigan mo, madaling kausap. Hindi yung binibuisit mo, inaaway mo, pinopropaganda laban sa kanila, maaasar din sa atin. Hindi kayo magkakaroon. Yung resolusyon ng Senado, anong inyong komento ron? No, yan naman alam mo, natatawa lang naman ako dyan Di ba, naglabas sila ng resolution, tapos kinontra. Katakot-takot na kontrahan Pagkatapos, pinasa nila, wala namang kumontra on the record. Without objection, pinasa. Puro muro-muro lang pala ginawa nila. Kumontra ka pa. Yun pala papabayaan mo lang makapasa na walang objection sa record. Okay, so last ano ang inyong nais na siguro kung kayo ay paharapin ulit, sasabihin ano bang handling na dapat dito, Secretary Sal? Paano ba talagang handling? Ganun pa rin. Ang kailangan yan, sabi nga friends to all. Enemy to none. Diba? Ganun, makipagkaibigan ka, pero hindi ibig sabihin may sinusuko ka. Kasi nga, di ba noong pa sinasabi ko when I was still the spokesperson, nothing on this earth can already remove that. Non-ruling na Ang problema lang yung how do we enforce it. But since we cannot enforce it, and our allies don't even want to enforce it for us, anong gagawin mo? Sige nga. So kailangan... Sa kanila, tatapang-tapangan sila, nagdudunong-dunungan Ganun din naman. Mas worse pa nangyari. Kasi ngayon, binubuli yung mga mangingisda natin, mga coast guard natin, wala pa rin tayo magawa. Ang Amerikano naman, puro sasabihin niya, pag binanatan kayo, banatan din namin. Binanatan na nga tayo, wala. Sasabihin niya, hindi covered yan ng ating trata. Hindi pwede yung malakas ang loob. Hindi pwedeng malakas ang loob pero mahina ang tuhod. Correct. Tama ka dyan. Alright. Sek, salamat ng marami for joining me. Thank you. Salamat din. Si Secretary Sal Panelo, 618. Balansyado! Mako na tayo sa mga report. Pahayag ni Vice President Sara na tinatarget ng administrasyon ng mga senador na kumakausap sa kanya. Sinopla na Malacanang, Let Narciso Lente. Just tell it to the Marines. Iyan ang tugon ng Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na niya kinakausap ang mga kaalyadong senador dahil tinatarget ang mga ito ng administrasyon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na isa na naman itong storytelling at kasinungalingan. Hindi daw nila malaman kung saan nanggagaling ang talento ng mga ito sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Inisa-isa pa ni Castro ang anyay mga fake news ng Vice-Presidente gaya ng pagtawag sa benteng bigas na pagkaing baboy, ang umano'y peking police blotter mula sa Beverly Hills at kumalat na fake videos laban sa Pangulo at sa unang ginang. Ayon sa palasyo, walang basihan ang paratang na may pananakot o harassment laban sa mga senador at hindi ito dapat paniwalaan ng publiko. Sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba
ang nagbabanta ng buhay. So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Philippine-based operations na nag-uugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Iginit na maimbestigahan RH12 Milky Rigonan Milky. Dapat maimbestigahan ang posibleng ugnayan na operasyon at koneksyon sa Pilipinas ng convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Nakapalaw ito sa House Resolution 762 ni Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party List kasama ang mga miyembro ng Makabayan Bloc. Ayon kay Elago, ang anumang ugnay ng ilang individual o korporasyon para matulungan ang operasyon ng mga international sex offender ay dapat seryosong maimbestigahan. Sabi ni Elago, laging nabibiktima ang Pilipinas sa kaso ng trafficking, online sexual abuse, exploitation ng mga kabataan at ang iba pang gender-based violence. Hindi niya dapat hayaan na maabuso ang ating labor force para mapagtakpan ang mga operasyon at kaso laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Sana diskubring Epstein Files na tukoy na Philippine-based team ang nasa likod ng digital work at reputation management services para maisaayos ang online image ni Epstein. Si Epstein ay naaresto noong 2019 dahil sa sexual abuse sa maraming kabataang babae at siya ay namatay sa loob ng kulungan habang hinihintay ang pagdinig sa kanyang mga kaso. Ako si Milky Rigonan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, 5 coastal radar system mula sa Japan tinanggap ng Pilipinas. RH52, Edniel Parosa, Edniel. Formal lang ipinasa ng Japan sa Pilipinas ang 5 bago nitong coastal radar system sa bisa ng 600 million yen official security assistance sa kaalyadong bansa. Sa isang seremonya sa Campo Aguinaldo, tinanggap ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang token mula kay Japanese Ambassador Endo Kazuya na sumisimbolo sa mga bagong equipment at pasilidad na magpapalakas sa maritime domain awareness ng Philippine Navy. Kabilang sa proyektong ilang radar unit, surveillance and monitoring equipment, communication system at iba pang support component. Ayon sa DND, magagamit ito sa pinalawak na coverage ng early detection, tracking at koordinasyon sa karagatan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Chodoro ang kahalagahan ng partnership ng dalawang bansa upang isulong ang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Magugunitang sa Japan din ang galing ang radar system ng Wallace Air Station ng Philippine Air Force sa La Union na nagagamit naman bilang dagdag na mata sa West Philippine Sea. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel. Samantala, MRT3 General Manager Michael Kapati pinatatanggal sa pwesto ng grupo ng mga empleyado dahil sa sangkaterbang reklamo. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Henry, pinatatanggal na nga sa pwesto ng grupo ng mga empleyado ng MRT3 ang kanilang general manager na si Engineer Michael Kapati. Ito ay kasunod ng maraming mga reklamo laban kay Kapati na may kinalaman sa kaligtasan ng mga pasahero at sa kanyang pamamalakad sa naturang ahensya. Batay sa dokumentong hawak ng DZRH News, formal na humiling ng suporta ang MRT3 Employees Association kay Kamanggagawa Party List Congressman Elias San Fernando upang mamagitan ng mambabatas para matanggal sa pwesto si Kapati. Sa liham na pirmado ni Gary Kenneth Alpapara, leader ng asosasyon, idinitalya nitong sunod-sunod na di umano'y critical safety breaches sa operasyon ng linya ng MRT sa pamumuno ni GM Kapati. Kabilang dito ang di umano'y pagpapatakbo ng mga bagon kahit pa may issue sa ATP o Automatic Train Protection. Bagay anilang na ng mga manggagawa ng MRT na critical sa pagtitiyak na hindi madidiskaril at magbabanggaan ang mga tren sa linya. Ayon pa sa asosasyon, may mga pagkakataong pinatatakbo pa rin ang ilang tren kahit may problema sa signaling system, bagay na ubatay na rin doon sa diagnostic readings ng mga bagon. Kabilang din sa mga nirereklamo ng asosasyon ang pagbalik ng 3-month contract para sa mga contractual employee at pagbabago sa work schedule shifting ng mga personnel. Ang bagay na ito anilay nagdudulot ng kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkabagod ng mga personnel.
Hindi ito ang unang pagkakataon na naharap sa samot-saring reklamo si GM Kapati dahil formal na rin itong inakusahan ng panghihingi sa kontraktor nung siya ang general manager ng MRT3 noong taong 2021. Sa sinumpaang salaysay ni Amelita Tutaan ng CFB RR Contractors Philippines noong Agosto 27 taong 2021, inireklamo niya ang umano'y pagkaantala ng 32 milyong pisong bayad sa kanilang kumpanya at paghingi umano ni Kapati ng 5 milyong piso kada tseke kapalit ng pagproseso nito. Sa hiwalay namang sinumpaang salaysay ni Razia Sibilla ng Dexal Builders, inakusahan nila si Kapati ng panghihingi ng 12 milyong piso para proseso ang bayad sa kanilang kumpanya na nabanggit sa salaysay na naantala umano ang pagproseso ng bayad matapos na hindi maibigay ang hinihinging halaga. Sa panawagan ng MRT3 Employees Association, iginiit nila na dapat matiyak ang kaligtasan ng publiko, pati na rin ang kapakanan ng mga manggagawa, kaya't nararapat lamang natanggalin na sa pwesto sa MRT si General Manager Michael Kapati. Wala pa bang sagot dyan si Secretary Giovanni Lopez? Ang dami na palang reklamo dyan kay Kapati. Bukod doon sa napakadelikadong seguridad ng mga pasahero, may mga extortion pa. Meron na Henry. Kaya itong si GM Kapati ay napakapalad dahil naiparating na sa Malacanang yung reklamo noong 2021 na tanggal siya sa pwesto, pero ngayon bumalik sa pagiging general manager ng MRT3. So antayin natin ngayon. Sino ang Sino ang napakalakas na kinakapitan yan sa sandamakmak na reklamong yan? Bakit nananatili pa ito sa pwesto? Antayin natin, Henry, kung anong magiging aksyon nito. Itong bagong Department Secretary dito sa napakaraming reklamo ng mga empleyado laban dito sa General Manager ng MRT3. Hinintay din natin na Henry at wala pang sagot itong si GM Kapati doon sa panibagong reklamo laban sa kanya ng Employees Union ng MRT3. So nagrereklamo mismo ay Employees Union ng MRT3 kung saan siya ang pinuno. Correct, correct. Dahil sila mismo na mga empleyado yung nakakakita doon sa mga pagkakamali sa pamamalakad nitong si GM Kapati. Kaya ang ginawa nila ay humingi na sila ng tulong. Nagpasaklolo na sila kay Kamanggagawa Party List Congressman Elias San Fernando upang mamagitan at siya na ang kongresista na ito ng Kamanggagawa Party List ang gumawa ng aksyon para mangyari yung kagustuhan ng mga empleyado ng MRT3 na masibak na ang kanilang GM sa MRT, Henry. Alright, thank you, Val. Back to you, Henry. Maraming salamat, Val Gonzales, Secretary Vanny Lopez. Hindi naman sa pangungunang bait sa inyo. Abay, matimtim ho ninyong suriin yan sapagkat hindi ho, hindi ho magandang kasama sa trabaho kung totoo po yung mga pinagbababanggit na yan sapagkat una, delikado yung mga sinasabing pinapatakbo kahit delikado yung mga tren pagkatapos may mga extortion pa. Nako, tinamaan ang kumag na ito. Samantala sa ating Kring-Kring Panalo Promo, makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, ang ating winner ay mula sa Makati City, si Sir Vicente Maestre III. Wow, the third. Sir Vicente, magandang gabi po sa inyo. Hello po, Sir Henry. Magandang gabi po. Yes, sir. Saan ba kayo sa Makati? Dito po sa San Isidro, Makati. San Isidro, Batangas Street. Yes po. Kabatanggen nyo ka kayo?
Ay, hindi naman ho. Hindi naman. Marami kayong kahanggan diyan, siguradong Batanggenyo. Sige, para mabigyan na kayo ni Joshua ng tumataginting at sako-sakong salapi at kayamanan na 500 piso. Ano ho ang himpilan ng radyo na number 1 sa Metro at Mega Manila, una sa Pilipinas at una sa Pilipino? DZRH. Spell DZRH. DZRH. Thank you, Sir Vicente. Salamat at ibibigay ni Joshua ang premyo sa inyo. Thank you. Alright, si Vicente Maestre. Talaga naman ha, kita mo kapag sa hirap ispilingan ng DZRH na-spell niya Maraming salamat po sa mga inyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Sa kala ng aking partner na si Karen at si Joshua Cruzat, lagi po nating lambing sa inyo. Gusto ho ba ninyong tayo'y pare-parehong umalwan? Ay mga nakikinig sa ating kagaya nating ordinaryong manggagawa lamang. Gusto nating umalwan, umalagwa, yumaman at gumanda ang kabuhayan. Huwag po tayong mananakit, huwag tayong manggugulang, huwag tayong iisa at huwag tayong magnanakaw, wag nating pagnanakawan ni pahihirapan po ang ating mga kapwa Pilipino. Sapagkat pag yan ang ginawa natin, mayroong gaganti sa atin para sa kanila na baka tayo'y hindi natin maagwanta. Gawa natin sila ng mabuti sa halip, gawa ng mabuti para hindi po tayo usigin sa ating mga masasamang gawain, sapagkat ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. Tulungan ng kapwa dahil help is wealth. Maraming salamat. Ako po si Henry Uri. Balansyado. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.